Ano bang mas masakit? Tanong ng marami, ano ba ang mas masakit? Yung mawalan ka dahil sa kamatayan? O yung mawala ka sa buhay ng isang taong buhay pa? Ang sagot? Parehong masakit. Pero magkaibang klaseng sakit? Kapag may namatay, umiyak ka. Nalulungkot ka, pero alam mong tapos na. Hindi mo na sila makikita. Kahit masakit, natututo kang tanggapin. Ang lungkot ay may wakas at ang alaala nila, nagiging parte ng paghilom. Pero kapag na-cut off ka, nandyan pa siya, humihinga, masaya. Pero hindi ka na bahagi ng mundo niya. Walang paliwanag, walang closure. Buhay pa ang sakit. Para kang nasa burol ng isang relasyong hindi mo alam kung kailan namatay. At araw-araw mo siyang inuurong sa isip mo, pero wala kang mailibing. Kaya minsan, ang pinakamasakit ay hindi ang pagkawala dahil sa kamatayan, kundi ang pagkawala mo sa buhay ng isang taong minsan mong pinangarap makasama habang buhay. Pagpili sa sarili. Kaya kung ikaw to yung iniwan, kinat off o tuluyang binitiwan. Alam ko masakit. Pero tandaan mo, hindi natatapos ang kwento mo sa pagputol ng koneksyon. Sa totoo lang, minsan pa nga. Doon pa lang nagsisimula ang tunay mong pagbangon. Ang pagkawala nila ay hindi sukatan ng halaga mo. At ang pananahimik nila, hindi kahulugan na wala ka ng karapatang maging masaya. Hindi mo kontrolado ang desisyon ng iba pero hawak mo pa rin ang sarili mong paghilom. Kaya tumayo ka, huminga? Iyak kung kailangan, pero huwag mong hayaang ang sakit ang magsulat ng buong kwento mo. Ang totoo, hindi lahat ng pag-alis ay katapusan. Minsan ito ang pintuang bubukas sa mas payapang buhay, sa mga taong tunay kang pipiliin, at sa sarili mong pagyakap sa bagong simula. Piliin mo ang sarili mo, kahit paulit-ulit pa nilang hindi ka pinipili.